Mga mamshi at papshi, nilalamig ba kayo? Abay, sagot ko na kayo riyan. Mga negosyo naghahatid ng pampainit ng tiyan at hot na hot din sa kita. Ang nakasanayang mainit na merienda, ginawang malamig na merienda. Isang paandar na nakabubusog nga naman ang kita. Kumikita ang franchise na ito ng 50,000 pesos kada buwan. Bawi na agad ang 80,000 pesos franchise fee sa loob lang ng 2 buwan. Bongga! Heto ang sabaw na nagdadala ng kitang nakakawaw. Sa tagal mabawi puhunan, yung 5K, ilang days lang, 3 days, 5 days, hanggang sa dumami na siyang dumami. Ang negosyong tsinelas, magpapakitang gilas. Nung nagre-reseller po ako, kumikita po ako ng 10,000 po sa isang buwan. Then, nung naging manufacturer na po ako, kumikita na po ako na nasa 100 to 200. Lahat na yan sa pera paraan. Sabaw na madaling lutuin, mura at kasya. Sa buong pamilya ba ang hanap nyo? Nako, sagot ko na kayo dyan mga mamsi at mga papsi. Dahil ang lulutuin ko hong sabaw, madali na hong lutuin, mura na. Ay talaga hong kasya pa sa buong pamilya. At alam nyo ba kung magkano ang magagastos nyo? 50 pesos lang. Ayan. Ang uunahin natin dito mga mamsi ay ang itlog. Bawang, sibuyas. Ito na, ang miswa. Napakasarap. Ay pagkasarap. Susunod sa pera paraan. Ano kaya itong kakaibang sabaw na nagbumula sa Western Visayas? Medyo maasim pero hindi sinigang. May baka at bone marrow pero hindi bulalo. Can secret na ba kayo? Abangan mamaya. Kumikita ang franchise na ito ng 45,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Bawi na agad ang 80,000 pesos franchise fee sa loob lang ng 2 buwan. Bongga! Ang tsinelas, pwede palang maging stylish. Aurahan ko kayo dyan, mga mamshi. Dating reseller lang, aba, ngayon ay big time manufacturer ng tsinelas. Ngayong tag-ulan, masarap talagang humigop ng mga pagkain. May sabaw. Ang tanong, anong sabaw ang paborito mo? Bulalo. Sinigang, nilaga. Marami-rami na pala ang mga sabaw dishes, ha? Pero mayroon isang pagkaing may sabaw na hindi nyo nabanggit. Medyo maasim pero hindi sinigang. May baka at bone marrow pero hindi bulalo. Can secret na ba kayo? Kansi yan. Ang kansi nagmula sa Western Visayas at para umasim, may sangkap ito na batuan o kaya ay kamyas. Pero hindi nyo na kailangan dumayo sa Visayas para masubukan ito. Mayroon din yan sa isang kainan sa Mandaluyong. Wow na wow ang sabaw dito sa Doble Pares. Dating hotel manager si Dax, dahil sa pandemya, nagsara ang hotel. Then we shifted the food business to sa Pares na. Siya kasi yung affordable during that time. So nag-retain ng ibang tao, tapos nag-downgrade ng mga equipment. Ganun po kami nagsimula. Nagsimula ang Doble Pares nung kasagsagan mismo ng pandemya. Bukod sa Pares, isa rin daw sa binabalik-balikan sa kanila ang kansi. Yung kansi po kasi, matagal din kasi ako sa Bacolod, trabaho ko doon. So I was fascinated na nabilib ako dun sa food na yon kasi original siya. So unlike yung bulalo, very universal na. Siya medyo unique pa. Saka very, yung lasa niya, original, masarap siya. Saka napakasimple lang. Chef Oma, magpakansi ka naman dyan. Ihanda na ang bawang, sibuyas, luya, karne at pata ng baka na pinakuluan na. Mayroon ding bone marrow, laurel, tanglad, asiling haba at ang pinagbakuluan ng baka kung saan nakahalo na ang batuan. Sa mainit na kawali, ilagay ang mantika, sibuyas, luya, bawang, karne ng baka at pata. Pagkatapos, ilagay ang pinagpakuluan ng baka. Kapag kumukulo na, ilagay ang siling haba, laurel at tanglad.
Pagkatapos ng 8 hanggang 10 minuto, ay luto na ang kansi. Tikima na! Sakto lang yung asin niya. Abot kaya na sobrang sarap. Ang isang order ng kansi, 280 pesos lang. Good for 2 to 3 persons na. Malaki ang pasasalamat ni Dax dahil kahit mahirap, ay tuloy-tuloy ang kanilang negosyo sa gitna ng pandemya. Papasalamat sa mga tao namin kasi kahit pa paano hindi sila bumitaw. Tiwala sila na masosurvive namin lahat. Kaya ang pagtiyatsaga ni na Dax at Chef Oma, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga staff nila. Yun, ang goal namin nga, yung mga tao namin na kasama ng pandemic, kahit pa paano magkaroon din ng sariling doble pares, kahit yung cart na maliit lang, parang yung mga cart sa kalye. Pero under pa rin ng doble pares. Parang franchise, hindi naman siya franchise eh. Basta sarili nila na sila na magpapatakbo. Yun ang goal namin para sa lahat. Mga mamshi at papshi, maniniwala ba kayo na ang mga pagkaing may sabaw raw ay may benepisyo hindi lang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating bulsa? Una, ang mga gulay at karne na nilalagay sa sabaw ay may mga sustansya na maganda sa katawan. Pangalawa, ang sabaw ay hydrating o nakadadagdag ng tubig na kailangan ng ating katawan. Pangatlo, mura at madaling ihanda ang mga pagkaing may sabaw. Susunod sa Pera Paraan. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nagsisimula na sa paghahanda si Kenneth. Pagdating ng alas 6, bukas na ang Ramen on Wheels. Masama ba pakiramdam? Nagugutom? O nagtitipid? O nanlalamig ka ba sa relasyon nyo sa malamig na panahon? Nagtataka ba kayo kung ano ang laman ng kasirolang ito? Sama-sama nating higupin ang mga sabaw na wow na wow! Maraming kalokohan ang nagsisimula sa inuman pero ibahin niyo raw si Kenneth dahil ang naisip nila, negosyo. Nag-start yung business one night, pandemic. Miss na namin Japan. So, galing si mami dito from vacation. Tapos nakauwi na siya. Nakainom kami ni Mrs. Nami-miss namin yung ramen, sarap kakad may sabaw. Tapos, may ingredients dyan na tira for ramen. May noodles kami. Tapos, nag-try ako, since mahilig ako magluto, nag-try ako magluto ng ramen. Gusto ni Mrs. So sabi ko, why not? Try ko i-offer yung ramen sa labas. Ramen on wheels. 20 mangkok ng ramen ang inihanda ni Kenneth sa unang araw ng kanyang pagtitinda. At ngayon, umaabot na sa 30 hanggang 50 mangkok ng ramen ang naibebenta ni Kenneth kada araw. Ang nagsimula sa inuman, nauwi sa pagkakakitaan. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, nagsisimula na sa paghahanda si Kenneth. Pagdating ng alas 6, bukas na ang Ramen on Wheels. Wow na wow ang sabaw dito sa Izuyama Ramen on Wheels. Aba, Papi Kenneth, magparamen ka naman dyan. Papakita ko ngayon kung paano gawin ang aming chashu na binabalik-balikan. Unahin natin yung paggawa ng chashu or yung pork na toppings. Ang mga sangkap sa paggawa ng chashu o braised pork belly ay pork belly, brown sugar, sibuyas at mga pampalasa. Para sa ramen, mayroon itong toge, bawang, noodles at ang sabaw na pagpapakuluan ng chashu mamaya. Sa isang pan, i-sear sa malakas na apoy ang karne. Ang pagsisir ay nakatutulong para lalong lumabas ang lasa ng karne. Habang niluluto, ilagay na ang mga pampalasa. Kapag rich brown na ang kulay ng labas ng karne ng baboy, ay pwede na itong pakuluan. Sa isang kasarolang may tubig, ilagay ang nilutong pork belly, lagyan ulit ng mga pampalasa, isunod naman ang brown sugar at sibuyas. Pakuluan ito ng 6 hanggang 8 oras sa mahinang apoy. Sa isang mangkok, ilagay ang noodles, toge, bawang at chashu. Gagamitan din ito ng torch para sa dagdag na smoky flavor. Pagkatapos, pwede nang ibuhos ang mainit na sabaw. Ito na ang ating Chashuyama Ramen. It's higop time!
Tikimers, pasok! Masarap. Hindi ganong powerful yung lasa. Kumbaga hindi overwhelming sa bibig mo. Tapos yung meat malambot, yung noodles hindi siya sagi. Sa price niya, okay siya kasi ang dami nung serving na binibigay niya. Ang ilang sangkap sa ramen ni Kenneth, imported pa raw mula sa Japan. Kaya ang lasa, hindi raw nalalayo sa authentic ramen. Bukod sa Chashu Yama Ramen, bestseller din nila ang Tantan Men Ramen at Wagyu Ramen. 5,000 piso ang puhunan ni Kenneth sa negosyong ito. Sa tagal mabawi puhunan, yung 5K, ilang days lang yun. 3 days, 5 days. Hanggang sa, yun, dumami na siyang dumami. At ang kinikita na ni Kenneth ngayon, Sa estimate ng kinikita, nasa 120 to 150 a month. pero tulad ng ibang negosyo ngayon, si Kenneth apektado rin ng pagmahal ng mga bilihin. LPG, raw materials, shipping cost, tumaas din. Kasi ingredients namin from Japan. Yung mga pantimpla namin, herbs, spices, sauces from Japan. Sa mga panahong matumal ang negosyo, ito ang payo ni Kenneth. Passion, dedication, maniwala ka sa produktong ititinda mo. Huwag ka mapapagod. Hindi araw-araw sa negosyo Pasko. Talagang may araw na matumal. Pero dapat everyday, kung magtitinda ka, o habang nagpe-prepare ka, excited ka sa gagawin mo, excited ka sa magiging benta mo. Ang sabi nga ng matatanda, kung walang tiyaga, walang nilaga. Pero sina Kenneth at Dax, ramen at kansi ang ibinida. Sinamahan pa nila ng sipag, kaya ang biyaya na dala ng sabaw, talaga namang umaapaw. Up next, kumikit ang franchise na ito ng 45,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Bawi na agad ang 80,000 pesos franchise fee sa loob lang ng 2 buwan. Bongga! Nakakagutom naman. Ano ba masarap merienda? Gusto ko sana yung mainit. Any suggestions? Lugaw, ginataan, goto. Binatog, sopas. Aros caldo, mami, pares. Naku naman, nakakagutom lahat yung mga sinabi nyo, ha? Pero alam mo ba, Susan, isang pagkain na nakasanayan natin kainin ng mainit, inihahain na ngayon ng malamig. Tologovo. Ano naman yun? Ginataan ala Elsa, dahil for the frozen ang Craig. Kikimers, pasok! Actually, masarap siya. Ngayon lang ako nakatikim ng gantong ginataan na malamig pala. Pwede pala siyang on top ng ice cream. Para po siyang ginataang milk tea. Bago sa panlasa? Mainit pa rin kahit tag-ulan na. Welcome sa tropical country, mga Zay! Ito ang ginamit na pagkakataon ni na Christine at ng kanyang mga kaibigan para ialok sa publiko ang personal favorite nilang ginataan. So, syempre, ang ginataan, di ba, very classic. Staple na yon sa Filipino culture. So, gusto namin bigyan pa siya ng twist or kakaiba para ang mga tao subukan nila yung brand namin. Hindi na lang soft drinks ang pwedeng lagyan ng ice cream on top. Ito ang kanilang gata float with homemade ube coconut ice cream. Ang ginataan may milk tea version na rin. O ha? Tinunaw sa gatas ang ginataan at nilagyan ng tapioca pearls. Huwag nang mag-isip. Try their gatasip. Iba-iba rin ang flavors nito tulad ng classic ginataan, ube, pandan at coconut. Meron din silang gata special na parehong may ice cream at tapioca pearls combo yarn. Isa raw sa mas nagpapasarap ng kanilang ginataan ay ang 3 flavors ng bilo-bilo nito. Ube, pandan at classic. Usually, lahat sila nagugustuhan, lalo na yung actually mga matatanda. Akala namin yung magiging target namin, yung mga ka-age group namin. Pero yung mga matatanda, ang nangyayari, gustong-gusto nila kasi tamang-tama yung timpla ng lasa ng gata, ng tamis, and yung halo ng mga sahog. Hi mga momshies! Tuturo ko muna sa inyo paano gawin ang aming classic ginataan. Ang unang gagawin ay magpainit ng 5 litrong tubig. Kapag kumukulo na ang tubig, ilagay ang ginataan mix. Hayaan lang kumulo for 10 minutes. Saka ilalagay ang mini sago. Halu-haluin lang ito para hindi dumikit sa ilalim. Kapag malambot na, ilagay na rin ang saging na saba. Orange kamote.
ang 3 klase ng bilo-bilo at langka. Pakuluin lang ng 15 minuto hanggang sa maluto ang mga idinagdag na sangkap. Habang hinahalo ang ginataan, ilagay ang ube flavoring. Halu-haluin lang hanggang sa lumapot ito. At ito ang aming classic ginataan. Bukod sa ginataang bilo-bilo, ay meron na rin silang ginataang mais. You gotta love it daw mga mamshi. Dahil bago at kakaiba, tinangkilik ang unang tindahan ng Go Ginataan sa isang mall sa Mandaluyong na binuksan noong 2019. Pero ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Nagkaroon na ng lockdown dahil sa pandemya. Bagamat nabawi naman agad ang ipinuhunang 500,000 pesos, ramdam daw talaga ang pagbaba ng kita. Ang dating 100,000 hanggang 120,000 pesos kada buwan, nag-uuwi na lang ng 20 to 30,000 pesos monthly. Nawala yung bayad sa renta pero part ng sales, ibibigay mo pa din sa mall. And then, syempre, kami na yung nagbabayad sa staff hanggang sa kami na yung nag-aabono nung daily na kailangang gastusin para sa store. Hindi na talaga siya kumikita. Bago pa man tuluyang mabaon sa abono sina Christine, isinara na nila ang unang tindahan at tumanggap na lang muna ng order sa kanilang commissary. Gumamit din sila ng delivery apps at social media platforms para mas marami ang maabot ng kanilang brand. Dahil marami negosyante ang natuwa sa kanilang kakaibang produkto, naging open na rin ito for franchise. Sa ngayon ay meron na silang franchises sa mga mall sa Cebu, Cotabato at sa isang mall sa Santa Mesa sa Maynila. Ang karaniwang feedback po sa amin ay ito ay masarap, hindi masyadong matamis, and tama-tama lang po sa panlasa, and affordable po siya. Kumikita ang franchise na ito ng 45,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Bawi na agad ang 80,000 pesos franchise fee sa loob lang ng 2 buwan. Bongga! Kung may naisip kayong konsepto, maniwala kayo dun. Bigyan nyo ng oras, pagpaguran nyo, and again, huwag mawala yung tiwala nyo dun sa una nyong naging konsepto. Up next, alamin kung paano binago ng mag-asawang negosyanteng ito ang kanilang halo-halo business tuwing panahon ng tag-ulan. Ang tsinelas pwede palang maging stylish. Aurahan ko kayo dyan mga mamshi. Dating reseller lang, aba, ngayon ay big-time manufacturer ng tsinelas. Proud ba kayo sa itinayo ninyong negosyo? O kaya naman ay negosyo ng ibang mga mamshi at papshi? Pwes, i-flex na yan! Magpadala ng short video ng napili niyong negosyo sa aming Facebook Messenger. Kasama rito ang inyong pangalan at contact number. Baka ang inyong nominated negosyo ang susunod na ma-feature sa aming programa. Mga mamshi at mga papshi, mag-nominate na. Ibida ang mga mapamaraang negosyante. Now na! Kung ang mainit na ginataan ay ginawang malamig, isang malamig na pagkain naman ang ginawang mainit. Ano naman kaya ang pakulo ng mag-asawang Jonathan at Lynette? Nagsimula raw sila sa negosyong halo-halo noong summer ng nakaraang taon. Pero nang pumasok na ang tag-ulan, nag-isip sila ng paraan kung paano gagamitin ang mga natirang sangkap. Nag-formulate po kami ng iba-ibang flavor ng champurrado na kung saan ginamit namin yung langka, ginamit namin yung pinipig, yung makapuno, at saka yung pastillas na ginagawa namin. Dito nabuo ang iba't ibang champurrado flavors ng Makabebest. Nariyan ang classic chocolate with chocnut, buko pandan with makapuno, mango with pinipig and fresh mango slices on top, ubi keso at ubi langka. Bestseller pa rin daw ang nakasanayan na champurrado na may tableya o tsokolate. Pero, believe it or not, marami rin ang nagkagusto sa kanilang ube flavor. Tuturuan ko kayo kung paano kami gumagawa ng ube champurrado. First step, maglalagay tayo ng kanin malagkit. Sunod ay hahalo ang evaporated milk, ube condensed creamer. Para ma-achieve ang creamy ube flavor, ilagay na rin ang ube jam at ube flavoring at coconut milk o gata. Maglagay din ng konting asin para mabalanse ang lasa. Dito po namin ginagawa ang ube jam namin, kaya purong-puro po ang ube namin. And makakasure po kayo na malinis at masarap.
Haluin lang ito at hayaang kumulo ng 5 minuto. Luto na po ang ating ubi queso champurado. Ngayon ko lang nalaman, pwede palang buko panda ng champurado. Tamang-tama yung tamis. Ang sarap. Manyaman, mayumuing mangga, at pag atakman me, babalikan me. Ang ginagawa namin para hindi magsawa ang mga customers ay umiikot po yung availability ng champurado na ginagawa namin. Every time na order sila ulit, tinusubukan na nila yung mga ibang flavor. Isa ito sa mga natutunan ni Jonathan sa higit 1 taong pagninegosyo. Tulad ng ibang negosyante, umaaray din sila sa patuloy na pagtataas ng presyo ng raw ingredients. Ginawa nilang optional ang add-ons para mapanatili ang base price nilang 55 pesos para sa solo order. Ang mga customer mo, kung alam nila na kalidad ang produkto at ang mga ingredients na ginagamit mo, at hindi magbabago kung ano yung unang na-experience nila, they are willing to spend. Mula sa puhunang 2,000 piso, kumikita sila ngayon ng 100,000 to 120,000 pesos monthly kapag off-peak season at umaabot naman ng 150 hanggang 200,000 pesos kada buwan kapag bare months. Lahat ng kita namin, binabato muna namin lahat sa business para lahat ng yun babalik sa customer at mas magiging efficient kami sa pagsuserve. Mainit o malamig, pwede na ma-enjoy ang mga nakasanayan nating almusal at merienda. Bago na sa panlasa, pasok pa sa kahit anong klima. Kita nyo naman mga mamshi, winner na sa laro at mukhang winner din ang pambato ko. Ang ilan nga sa ating mga mamshi, ang mga tsinelas na gaya nito ang naisipang gawing negosyo. Sa mga tsinelas daw na ito natagpuan ng dating OFW na si Sandra ang swerte sa negosyo. Swerteng nasa 6 digits kada buwan mga mamshi, may factory at sasakyan pa. Pero ang totoo, inabot daw ng 100 hakbang bago nakamit ni Sandra ang tagumpay. Ang ideya sa pagtitinda ng tsinelas, para bang natisod daw niya nung una. Bumalik po ako dito sa may Pilipinas, hindi ko po alam kung ano po yung mga gagawin ko po. Naisipan ko po na maggawa po ng ice candy, saka nagluto-luto din po ako ng mga ulam. Nang makita niyang may mga nagtitinda ng tsinelas online, naglakas loob si Sandra na sumunod sa kanilang mga yapak. Nagsimulang mag-repost ng picture si Sandra at kapag nakaipon na ng order, sa kanya ito ipapagawa sa supplier. Kapital ko po noon, nasa 20,000 lang po kasi yung pera ko noon. Nung pagka-post ko po nung tsinelas, agad po sa akin meron nag-inquire. Tapos nung na-deliver po yun, nagulat po ako kasi kumita ako ng 2,300 yung una kong kita po. Unti-unti na rin nakilala ang mga tsinelas na ibinebenta niya. Para mas lumago ang negosyo, naisip ni Sandra na siya na mismo ang magpapagawa ng mga tsinelas, imbis na bumibili lang nangyari na. Pero ang bawat hakbang pasulong tila may katumbas daw na 2 hakbang paatras. Mahirap din po yung magpagawa po ng tsinelas kasi kailangan mo po na i-provide lahat po ng mga gagamitin. Dumaan din po ako ma'am sa depression, sa stress. Dire-diretso yung manufacture po ng tsinelas. Sobrang daming stocks, konti yung nagdi-dispose. Imbes na panghinaan ng loob, pinalakas umano ni Sandra ang kanyang mga Facebook page. Doon ko po naisipan na kumuha po ako ng mga tagasagot, gumawa ako ng maraming page para po continuous yung order po. At dito na umarangkada ang kanyang benta. Sumusunod mama ko doon sa kung ano po yung usok. Nung nagre-reseller po ako, kumikita po ako ng 10,000 po sa isang buwan. Then, nung naging manufacturer na po ako, kumikita na po ako na nasa 100 to 200. Seasonal po kasi yung tsinelas, kaya may time po na mas malaki po yung kinikita. Okay, dako, ito na po mga kapuso ang mga sample product ng mga tsinelas ni Sandra mula sa Nueva Ecija. At syempre, yung mga tsinelas na yun, may mga kanya-kanyang gamit talaga yan di ba? Ito parang pwede pagka ikaw medyo pag-meet up with your friends. Pambahay. Tingin ko magandang pambahay ito di ba?
Ito naman pag magpapapedicure ka. Ito naman pag makikipagchismisan. Maritas lang ang peg. Eto pa. Pinipilit gayahin ang tsinelas ko. Ha? Oh my gosh! Ito naman pag nayaya ka ni kumare. Pag window shopping lang ng konti. Yan. Ayan naman, kita niyo naman mga mamshi, di ba? Sa halagang 1,000 piso hanggang 3,000 piso ay pwede na kayong magkaroon ng sariling negosyo gaya ng mga tsinelas na ito. Malayo na nga ang narating ng pagtitinda ni Sandra ng mga tsinelas. Pero naniniwala raw siya na sa negosyo, hindi lang sana all, kundi dapat all. Nag-offer si Sandra ng bundles o isang set ng mga tsinelas. Sa halagang 850 pesos, may iba't ibang size na ito para sa mga gustong mag-reseller. Isa si Net, 51 years old, sa mga sumubok maging reseller ni Sandra. Nakita ko yung produkto, maganda naman sa akin. So, sa tingin ko, mabebenta ko. Noong una, hindi ko alam na reselling na pala yung tawag doon. Basta ang gusto ko lang, makapagbenta ng produkto nila. Racket lang daw ito ni Net dati, pero unti-unti na itong naging full-time business. Nag-work pa ako sa isang manufacturing company noon. So, ang target na buyer ko, yung mga office mates ko. Nang magka-pandemya, sinubukan daw ituloy ni Net ang pagtitinda at hindi raw siya nagsisisi. So, sabi ko, i-share ko sa social media. Yun, nakakatuwa kasi may mga nagkagusto, may mga order ako online. Suddenly, nung time na nagbo-boom kami, so parang nag-start kami from mga 3 dozens lang or 2 dozens. Nagsako-sako na kami. Pag peak season, kikita ka ng mga 8 to 10. Fulfilling na rin siya when it comes to sa monetary income. Ang working student naman na si Grace, napalago ang pinuhunan niyang 1,500 pesos sa pagtitinda ng tsinelas. Naisip ko din po magbenta-benta para kahit paano po meron po kami maging pera po. Si Grace na rin ang isa sa mga admin ng online page ni Sandra, kaya may extra kita pa siya rito. Isang buwan po, nung naging admin na ako, 10K na po per month. Sa pag-admin po, nag-cellphone ka lang po, kumikita ka na. Ang pagnenegosyo, di kailangan magsimula sa malaki. Pwede naman baby steps muna, ika nga. Basta't huwag matakot gawin ang unang hakbang. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga, dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera